Gaano kayo kadalas makakita ng 3-cylinder sport bike? Halos bilang lang eh. Daytona 660 ng Triumph, F3 ng MV Agusta, o kaya naman yung R9 ng Yamaha na wala pa sa Pilipinas. I mean, napakailap ng mga 3-cylinder sport bike at hindi biro ang presyo. Pero ngayon, mayroong isang malaking manufacturer ng motor sa China na naglabas ng 3-cylinder sport bike. Higit sa lahat, abot kaya ang presyo. Boys and girls, this is the all-new CF Moto 675 SRR. Kung ganito ang bike na gagamitin mo, syempre dapat quality ang helmet na isusuot mo. Ito ang bagong Kaberg Drift Evo 2. Italian helmet na sporty ang hulmahan at ginawa for touring. Ang daming dahilan kung bakit magugustuhan mo to. Handa ka na ba? 4 ang air vents at 4 din ang air extractors. May sun visor, anti-scratch ang visor at may pinlock na kasama. Quick release ang visor at maganda ang locking mechanism. Quick release din ng cheek pads, double D-ring ang buckle, removable at washable ang liner, may rain protection rims, intercom ready, may SOS medical ID sa likod via NFC. Dito pa lang solve ka na. May extra gold visor pa na kasama at higit sa lahat, nasa top 10 safest helmet sa buong mundo. Lahat yan for only 15,900 pesos para sa mga plain ng kulay tulad nito at 21,900 pesos naman para sa carbon. Bibili nyo sa Sec Moto Supply Caloocan o sa piling Sec Moto Supply malapit sa location mo. CF Moto ang isa sa mga Chinese brand na masabi ko nasa ibang level na ang quality. To date, kumpara sa mga ibang Chinese brand, one step ahead sila when it comes to design and all. Tsaka, ang bilis nila gumawa ng mga bagong motor eh. Tignan nyo nga oh, unang triple engine nila. Gumagamit ng 674cc displacement, liquid-cooled 12-valve, 6-speed double overhead cam, 3-cylinder engine na may sipa ng 94 horsepower at 11,000 RPM at 70 Newton meters of torque at 8,250 RPM. Fuel tank capacity is 15 liters. Curb weight is 195 kilograms at mabibili nyo for only 438,900 pesos. Dude, hindi na masama para sa presyo niya. As for the color scheme ng 675 SRR, meron 3 kulay ito. Isang black and silver, isang gray, at itong white na nasa harap nyo ngayon. Pero alam nyo, mas gusto ko itong white. Ewan ko, ipatama sa akin ng white. Ang linis kasi tignan. For the tank, alam nyo, may pagkakawig to sa Daytona ng Triumph. Yung naunang Daytona. This is metal by the way. At high quality tank cap. So white tank, tapos sabayan pa ng black fairing dito sa baba. Nice ang haba nito. Then all the way down, white fairing na may screen dito sa bandang baba. At hindi ganun ka-OA na winglet. Itong gusto ko sa kanya, hindi pinilit yung winglet niya. With 675 SRR logo. Lightweight steel tube frame. Nice. Kung titignan nyo dito sa gitna, may butas pa siya. Kasya isang kamay. Ay, kung mainit. Silver paint sa makina, nice. Then, pagdating sa upuan, decent na laki ng upuan for your main seat. Breathable to. Ayan. Medyo manipis lang siya. Well, ganun talaga. Sport bike to. At cute na pillion seat para sa mga backride nyo. Teka, tigas ng pillion seat nito ah. Then, meron din kayong air scoop sa likod. Para bang may spoiler kayo. Ito yung gusto ko sa mga sport bike. May butas sa magkabilang gilid. Teka, parang may kulang dito sa part na to. Wala na yung pillion. Putres, dinanggal niya. Mas pogi, kaya pala. Ang talim ng tail section. Gusto ko itsura ng taillight nito. Kakaiba ngayon lang ako nakita ng ganitong taillight sa isang sport bike. Yung fender niya may kaliitan, tapos flat at pahaba na LED taillight. Parang Cyclops, no? Teka, ano itsura nito pag magbe-brake tayo? Oh. Sir, ano itsura niya? Oh! Dude! Just in case naman magtatanggal kayo ng
fender at maglalagay ng fender illuminator. Hindi ko lang sure, pero ang sabi niya sa akin, may-ari, tatanggalin to, kakabitan ng bago, yun yung ikakabit nyo. Anyway, hindi pa ako nakakita. Malaman na lang natin sa mga ibang owner. For the front end, dude, ang laki. Kamukha ng 450 ng CF Moto. Actually, doon yung signature headlight nila na parang boomerang. Tingnan nyo to. Kapag bubuksan ko yung motor, tingnan nyo yung animation na. Diba? So yes, parang yung Toro LED daytime running light. Tignan yung headlight nyo. Subukan na buksan. Yan, ganyan yung itsura niya. Galit na galit. Tapos ganito ang kwelyo niya. Meron kayong transparent windscreen na hindi po naka-GP windshield. Siguro mas maganda to kung medyo mataas para mas maging sporty pa yung itsura ng front end nyo. At ang kagandahan dito, yung turning light nyo naka-integrated sa side mirror nyo. Para kayo nasa liter bike, nice. May kahabaan nga lang yung stem ng side mirror. And foldable to. Yun nga lang, wala po tayong intake. For the dash, we have a very nice looking TFT display as usual na may CF Moto animation sa intro. Dude, ang ganda ng display nito. Alright, dito sa display, makikita natin ang tachometer sa taas. So, every time na mag-rev tayo, may linya kayo makikita dyan. May tire pressure monitoring kayo dito. So, sa front tire, makikita nyo yung hangin ng gulong nyo. 34 sa unahan, 38 sa likod. Nice. At least mga monitor nyo, di ba? Quick shifter na naka-indicate dito, traction control na nasa level 1. Actually, meron tayong dalawang level at traction control. Isang 1 and 2. Mamaya, babalikan natin yan. Side stand indicator, speedometer, of course, trip meter, clock at time. Ito, I think ito yung overall oras ng tinakbo nyo. Itong gusto ko para bang cockpit ng aeroplano. Ang dami nangyayari. Kapag pupunta naman tayo sa main menu ng display, mayroong mga arrow button dito sa left, handlebar, up and down, back and set button. Para mapunta tayo sa settings or main menu, pindutin lang natin tong set. Pupunta tayo sa information ng bike na kung saan makita natin ang basic info, battery voltage, fuel range kung ilan na lang tatakbo at engine temperature. Yes, and also yung fuel consumption nyo, makikita nyo rin dito. Traction control, ito na ang sinasabi sa inyo. Meron po kayong dalawang option. Matwistis kayo, set nyo to sa level 1. I think ito yung sport mode. At 2 naman ay ang road mode. Ewan ko nakatayo yung bike guys. I think ito yung sweet spot kung gusto nyo pang daily or dyan lang. At pwede nyo patayin. Emergency stop signal or ESS, naka-on to. So every time na mag-sudden brake tayo, magbibiling ka mga indicators nyo. Activation, quick shifter, syempre bubuksan natin to. And by the way, for the quick shifter, upshift lang to, wala po tayong downshift and upshift alert. Pwede nyo connect ang dash nyo through your mobile phone. Makikita nyo yung mga info ng bike sa app ng CF Moto. So yes, pwede kayong mag-answer ng call, magtagal ng music para sa easy access ng app. May QR code dito, scan nyo lang, then mapupunta na kayo sa app. For the tip, I think ito yung screen na kung saan pag mag-registra kayo, makikita nyo yung lap timer. Mas gusto ko tong display na to kasi kita lahat eh. Teka, helmet 1. Pwede nyo i-connect sa intercom nyo. Right, info 1. Okay, yun naman, info 2. So, brightness at lang natin sa ganyan para every time na dumilim or maliwanag, mag-a-adjust siya. So, here's the app. Pangalan ng app na to is CF Moto Ride app. So, you can see maraming mga icons and dapat pindutin. Ang isa sa mga gusto ko dito ay ang seat button. For example, malayo kayo sa motor at nakita nyo may umupo at gusto yung sitahin, pindutin nyo lang tong seat button at ganito mangyari. Dude, sobrang cool. Isa pa. For example, hiniram ng tropa mo ang bike mo pero wala kang tiwala sa kanya. Meron dito ang track button. Yan, makikita dito kung saan siya pumunta, kung saan siya naglagi. Yan, wala siyang kawala. Makita nyo dito na kapag nagalaw yung bike, kapag nag-vibrate, magde-notif siya. Nice, no? Ang gandang safety feature nito. Silver paint na clamp na hindi po siya naka-clip-ons eh. Wala siya sa ilalim, so kahit pa paano, hindi siya masyadong subsob. To the right handlebar, syempre ang signature kill switch at ignition switch ng CF Moto. Medyo mamaba lang. Not really sure kung ano to, pero para daw sa volume to. Nice, high quality button. Makikita nyo may kable siya dito. Yan ay dahil hindi pa po naka-ride by wire ang bike. Ibigat tayo. Yan, makikita nyo dito. Medyo mahabang bar end at adjustable brake lever. To the left handlebar, meron tayong easy access para sa traction button, passing light and high beam arrow buttons for our dash, turning switch at namumulang busina na nasa ilalim. Meron kayong mga port para sa charger. Dalawang port to, isang type A at isang type C. Ngayon lang ako nakakita nun na dalawang port. Suspension sa front, gumagamit ng 41mm fully adjustable KYB upside down forks. Ayan siya, nakikita nyo. So, pwede nyo i-adjust yan. You have that silver heel guard para mag-match sa itsura ng engine. Nice, no? At metal foot pegs.
Medyo mahaba yung bank angle indicators niya. And for the exhaust, naka-underbelly po to as stock, pero mukhang nagpalit na si Tropa. Hindi po to stock. Kung nagputol siya dito, tingnan ito yung catalytic nyo. Tinanggal niya yung bread box at nagkabit siya ng ganitong klaseng muffler. KYB monoshock suspension sa rear na adjustable ang preload. Race tuned swing arm. Single piston, walang brand na caliper dito sa likod na may 17 inches alloy wheel in blue. Ang ganda ng match ng white and blue. Stock size is 180 by 55 dito sa rear. Malaki-laki yung gulong niya sa rear. Pang big bike talaga yung tindigan niya. At 120 by 70 naman dito sa harap. Other safety feature, syempre, andyan ang assisted slipper clutch. So, mas malambot na clutch lever, mas malambot na gearing, at hindi ganun mag-wild kapag nag-downshift kayo in high RPM. And also, 2-channel ABS. Tingnan nga natin kung anong meron sa ilalim na upuan nito. Nagbe-blend yung kulay niya dito sa part na to, ha? Ayaw magpakita. Tada! So yes, wala pong silbi ang ilalim ng pillion seat dahil napakasikip. Nipis lang kasi makita nyo naman dito sa part na to. And yung hawakan niya, ewan ko, hindi ko lang trip itsura ng hawakan niya. Dito kasi sa part na to, nakalawit. Usually kasi sa pillion seat to yung nakaangat. Punta na tayo sa test ride dahil yun yung masayang part. Dude, ang pogi nito sa personal. Hindi siya mukhang maliit eh. Well, para sa middleweight, para sa akin saktong-sakto lang siya. Dahil sa tangke niya, tapos ang sharp ng tail section, no? Tignan nyo naman. Pogi pala pag walang pillion footrest. By the way, sa mga nagtatanong, pansin nyo walang salpakan ng slider sa part na to. Pwede kayong magkabit dito sa dalawang tornilyo na to. Tanggalin nyo lang to, then dyan yung salpak yung mga frame sliders nyo. Bandang gitna nga lang. And for the spools, yes, may allotted butas kayo para sa mga spools nyo. Well, yung unahan niya, medyo nag-grow na sa akin dahil merong 415 na SR. Pero yung tail section naman niya, bago sa paningin ko to. Oh, nakaiba eh. Mercury Price, unang upo. Ay, ewan ko ba, parang feel at home ako lagi kapag nasa sport bike ako. Alright, seat height is 810mm. Hindi po siya ganun kataas tulad ng ibang sport bike sa middleweight category. Para sa akin, sakto lang siya para sa tindig niya. Poging tindig. I'm 6 flat, 87 kilograms. At ganito ang itsura ko sa bagong 675. Ano masabi nyo? Medyo straight yung legs ko. Well, di naman ganun kay straight. Medyo bend nga yun. Sobrang flat foot tayo. Ganda ng animation. Ang ganda lagi ng dash ng CF Moto. Sarap sa tenga ng 3-cylinder. Buti nagpalit na siya ng exhaust. At least may idea na kayo kung anong tunog niya kapag naka-exhaust. May painitan ko lang saglit. Throttle response, responsive naman. Medyo hindi nga lang malaman. Wala po tayong riding modes. Bakit ganun? Alright, ergo of the bike, we are in a sport riding position. Legit sport riding position. Mataas ang upuan. Kayuko tayo, dumadampi na ang tiyan ko sa may tangke. Bend backwards ang mga footrest, may kataasan. At pasubsob na handlebars. No, yung handlebar niya, kagandahan dito. Hindi katulad ng mga super sport na middleweight. Like 6R, R6, R7. Medyo paangat pa siya eh, tsaka wide. Medyo mataas ng konti kung ile-level mo siya sa main seat. Hindi katulad ng iba naka-level talaga ng main seat yung handlebar. Unang napansin ko sa bike, ang tigas ng gulong. Buti lang nakikita ko dito 40 PSI yung likod, 36 yung harap. Para sa akin, at least 32 ang harap, 34 ang likod kung pang road condition lang naman ang riding nyo. Gaan ng motor, grabe to. Bagay yung helmet sa motor, no? Ha? Ha? Tapos gold visor. Astig. Yung throttle response lang natin, masyado siyang light. I mean, di beefy yung pakiramdam kapag napiga tayo. Itong part na to hindi ko gusto. Ayun ko, siguro hindi lang ako sanay. Ganda tumunog ng 3-cylinder. Meron po tayo quick shifter na upshift. Ayan o. Wala po tayong auto blip.
or quick shifter na pa downshift dahil hindi po tayo naka ride by wire dito sa motor na to. Ewan ko sa ibang bansa ride by wire eh. Dito lang masubukang pasensya nyo kapag naka sport bike kayo sa traffic. Karamdam ng quick shifter nya medyo weird lang. Example, first gear. Ayun no, naputok sa bawat upshift mo. Dalasan sa mga motor na hawakan ko, yung putok na yon, yung tunog na yon nasa downshift eh. Lalo na kapag naka quick shifter kayo. Eto pa upshift, lalo na first and second gear. First gear, quick shifter, hindi siya gano'n smooth. Pag itutulak ka pa niya. Ayun no. Gating naman sa third gear, smooth na siya. And para sa downshift, na red match na lang natin. Para ganun din, wala nang pigahan sa clutch kapag mababagal na lang tulad nito. Ayan, napiga tayo sa clutch pag slow speed. Alright, pag-usapan natin yung makina niya. 3-cylinder 675, dude! 4th gear, 5th gear. Tignan natin kung may punch pa rin. Meron pa rin eh, talat ng leverage. May tulak pa rin siya. Yan ang kaganda ng mga 3-cylinder. Yung power ng 2-cylinder sa low end at tulak ng mga inline 4 in top end, parang combination siya nun eh. Medyo katunog siya ng inline 4, medyo basic nga lang. Alam niyo sa bike na to, yung itsura ng cockpit natin, yung laki ng tangke, naalala ko yung ZX6R. Nabibitin ako dito sa windscreen niya, masyadong maliit. Pero one thing is for sure, sobrang gaan ng motor. Para sa akin itong nakikita niyo ngayon, hindi pang 438,000 to. Para naman sa brakes, gusto ko yung pakiramdam ng braking system natin. And also, nilagyan nila ng brake cooling technology dun sa baba. So pag nag-race tra kayo, at least may tulong yun. By the way, pasensya na kayo kung hindi tayo nagta-top speed dahil hindi po akin yung bike, hindi ko po ugaling mag-top speed sa mga review ko. Pero as for the website, ang top speed nito is 220 km/h. Corner. Sarap dalhin nito. Yan yung mirror natin, di wiggly. Mahaba man siya pero hindi siya nasayaw. Panigurado tatanungin niyo ako tungkol sa vibration. Buka natin high speed. Wala masyadong vibration eh. Wala akong nararamdaman eh. Kalmado yung foot peg natin and yung kamay natin. Di ko lang talaga gusto yung pakiramdam kapag nasa 1 and 2 na tayo na gear. Pag nag-quick shift tayo, pag inaangat ko na siya, hindi siya ganun kayo smooth. Anyway, at least may quick shift tayo. Buti hindi nila ginawang single swing arm to, no? Yung sabay sa uso swing arm. Alam nyo kagandaan sa CF Moto, halos lahat ng gusto ng isang rider, kinukuha nila yung idea tapos nilalagay nila sa mga bike nila. Gusto nyo ng retro, inline 4, ayan, boom! Gusto nyo ng triple cylinder na middleweight sport bike, o ayan, 675. Gusto nyo ng naked, gusto nyo ng cruiser, gusto nyo ng adventure bike, ano pa ba? Halos lahat na eh. Tsaka bilis nila maglabas, no? Para sa presyo niyang 438,900 pesos, sobrang competitive ng price na yon. Walang ibang manufacturer makakagawa. Yung hinahanap natin sa isang motor, andito na eh. Tapos abot kayang presyo pa. Pero yun nga lang, dahil new engine to, new bike, hindi katulad ng mga ibang engine na subok na tulad ng mga Japanese bike, eh hindi pa natin alam kung ano ang itatagal nito. Kamusta ba to in long term, kung ipang re-race track nyo, kung lagi kayong babad sa top end. So pagdating sa reliability ng new engine, hindi pa natin sure. Pero so far yung mga nilalabas nilang mga bikes, wala namang issue eh. Okay, at ang pinaka-inaabangan nyo, kamusta ba ang fuel consumption ng bike? As for its reading, nakita nyo yung takbuhan natin kanina. Mixed riding style, kumonsumo po tayo ng 6.6 liter per 100 km. Sabihin natin 15 km per liter. Well, medyo malakas siya. So yes, for everyday use, medyo mahihirapan kayo dito, and the same time medyo masakit sa bulsa. Pero yung saya naman na may bibigay niya, and also pogi kayo tignan kasi
Parang super sport ergo kayo dito sa 675 eh. Siguro kung magni-nitpick lang ako, quick shifter 1 to 2 medyo malata siya. And yung throttle response lang natin medyo light. Ewan ko siguro sanay lang ako sa ibang bike. Walang riding modes. So naka-fix yung power niya. Depende na lang sa throttle nyo. Hindi katulad kapag may riding modes, kapag green mode, ililimit niya yung power niya kahit anumang piga mo. Actually yung road at sport nagkakatalo lang sa traction control. Meron naman kayong dalawang level ng traction control, so I think okay lang yan. And ito mukhang overkill sa akin to. Siguro pang akit lang siya. Kasi mga liter bike nga wala nito eh. Alright, so for yun lang naman. Alamin naman natin yung perspective ng may-ari kung ano bang tingin niya dito sa bike na to. Guys, I want you all to meet JW Motovlog. Panigurado nakikita nyo siya sa Facebook, sa YouTube. Bro, una kong tanong agad, bakit to napili mo? Bukod sa looks, galing kasi ako 450 SR. Nabitin agad ako after 1 year. Pangalawang big bike mo to? Opo. Since wala naman akong bad experience sa CF Moto. So bro, ito ba ang unang option mo? Ano ba, may mga sumagi ba sa isip mo na bakit hindi ako mag-Japanese brand or try ko mag-Euro? Actually, dalawa yung choice ko. Ito, 675 or yung CBR 650R. Pero ito yung napili ko kasi medyo yung presyo, tapos medyo sports touring kasi yun eh. Gano'n nakatagal sa ito? 1 week. 1 week pa lang to? 1 week pa lang to. Pero auto mo 700 na. Oo, araw-araw ko. Araw-araw, para ma-breakin mo agad, no? Sa 1 week na paggamit mo sa kanya, hindi mo nagustuhan sa kanya? Hindi nagustuhan, siguro wala. Mga nanibago ako, kasi yung seat height, syempre. Anong height mo, brother? 5'5 ako with 5'5". 29 inch. Okay lang bang sumakay ka sa bike? GW Motovlog na 5'5 ang height at ganitong itsura niya sa 675. Eto, dalawang paa. Sobrang tiptoe ka, no? Dalawang paa. Pero hindi ako nagdadalawang paa eh. 1 foot down ako. Tiptoe talaga ako. Hirap ka, hindi naman. Hindi. Ano ang mapapaya mo para sa mga tropa natin dyan, mga cutie pies na gusto rin kumuha ng ganitong klaseng motor? 600cc siguro, pinaka-importante is mag-training. Lalo na kung galing kayong scooter. Malaking pagbabago yun, lalo na sa slow speed maneuvering. So, mapapayo ko, training talaga. Tapos siguro kung dediretso kayo from scooter to 600cc, baka ma-overwhelm kayo sa sobrang lakas ng power. Kung mahilig kayo sa motor, especially kung fanatic kayo ng bike na to at gusto nyo makakuha ng mga ideas, contents about this bike, follow nyo JW Motovlog, Facebook, YouTube, TikTok ba? Meron din. Meron din. Sa may coffee shop din siya sa may QC. Katipunan, Brew Corner Coffee and Tea Bar. Shoutout sa SR Squad pala. Tapos sa Chinoy Mafia Riding Group and sa girlfriend. Maraming salamat sa pagbisita dito. Bro, thank you. Enjoy your bike. Napakagandang bike. Let me know what you guys think sa bagong bike ng CF Moto, ang 675 SR-R. Kung nakatulong po tong video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, ang awkward lang ng part na to kasi butas. Kita mo yung kabila. Magulat ka na lang, may mag-hello sa kabila. At see you po sa next content.